Okay, good evening everyone. So, this is the last 9 weeks sa 12 Weeks Challenge. So, I am Coach Stanley Bernardino, your coach today for our chess day class program. So, ayun, kagaya nga ng sabi ko sa inyo last week. Actually, kayo din yung hawak ko last week, di ba? Dun sa back day. So, next naman is the chess day naman. So, ako ulit mag-handle sa inyo. So, again, ituturo ko sa inyo yung mga basic executions, basic take-offs, at saka basic na forms and other small techniques in hitting our chess muscles. So, ang gagawin i-elaborate ko muna sa inyo yung mismong chess. So, minsan sinasabi nila na may mga myths kasi dito eh. Like, sinasabi nila, like, may hit mo totally yung lower chest and then may hit mo totally yung upper chest. Like, isolated lang. Like, for example, gusto ko tirahin yung lower chest. Like, lower lang talaga matitira. Then gusto ko tirahin yung upper chest na matitira. That's totally a myth. Kasi ang movement ng chest natin is pa-stretch. Any stretch, like flies, push, stretch yan eh. So, most likely, kahit naka-incline ka, kahit naka-decline ka, masi-stretch pa rin totally lahat ng chest natin. So, never natin may hit exactly kung gusto natin yung pectoralis major, pectoralis minor. Ang minor kasi yung upper chest eh. Kaya pansin mo pag gumanyan, parang may separation. Yung minor lang yun, yung upper chest. Then major yung lower chest. So, mas malaki siya. Pero at the end of the day, lahat ng executions natin, lahat ng execution ng pa-chest, any pressing movement, kahit sa shoulder, masi-stretch yan, so may hit pa rin natin lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo like yung mismong training ko sa chess program ko. And yung mga natutunan ko din from my coaches, hindi lang ito sa akin. So ito, hybrid to. Kagaya ng sabi ko sa inyo last week. You can weigh in yung mismong program na ibibigay ko sa inyo compare nyo sa program na mismong sarili ninyo. Just check nyo kung ano yung mag-work kasi hindi ko naman sa inyo pwede sabihin na, Coach, Sir Eric, ganyan, ganito mag-work sa'yo, upper chest ka, 3, dire-diretso lahat para ma-build natin yon. Hindi possible yon kasi at the end of the day, yung athlete pa rin mismo yung mas nakakaalam kung ano yung na-work sa kanila sa hindi kasi kayo yung nakakaramdam ng workout. So, first, gusto ko magsimula dito sa chest training natin. Before ako mag-start pala, gusto ko pakilala muna yung mga contestants natin dito. Actually, 4 lang sila. Ilan ba dito, Jace, yung contestant sa Fairview? 9. So, dito kami sa Fairview branch ngayon ng KSYN magti-training. 9 sila, so 4 na lalaki yung umattend sa akin. Si Sir, ayan, last year. Kasama na yan last year, si Sir. So, Hi, I'm Luis. I'm Charles po. Hi, Eric. Jowo. yan, sila Sir. So, sila yung tuturuan ko mag-chess ngayon. And kagaya last week, hindi ko sila masyado pinahirapan. Tinuruan ko lang sila ng mga executions and proper forms and proper stretchings and other techniques. Pero ngayon, this time, mas papahirapan ko sila. Papagawin ko na sa kanila ngayon yung workout kasi rest day ako eh. So, mas may time ako ngayon and mas matututukan ko sila. So, yun. So, first, guys, mag-start muna tayo ng stretching, basic stretching. Gusto ko kumuha tayo ng tig-2 dumbbell. Tig-2 dumbbell. Sabay-sabay tayo para efficient tayo sa time. Yan. Magka-weight. Yan. So, as athletes, and hindi lang bodybuilders, pati ang mga basketball players or any active na mga tao, sobrang importante ng stretching before a certain workout. Kahit running man yan, leg day, upper body day, or any intensive na workout. So, sobrang importante na i-keep natin yung health ng rotator cuffs natin. Meaning by rotator cuffs yung mismong dito. Ayan, yung ilalim. Yung sa may scapula movement. So, ang gawin natin, guys, is protract natin yung shoulder natin pababa, pasok natin, then bagsak. Yan. So, kumbaga naka-chest out tayo. Next is, gusto na stretch. Yan.
rotator cuffs. Mga 10 sets, ay 10 reps of 2 sets. Hanggang maramdam lang yung, malusen lang yung ano, yung tightness sa scap. Yan. Next, dito naman, other movement. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next again. Kanina, protract, bagsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. Chest out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Balik natin yung dumbbells. So, free stretching naman tayo, like arms, hands up. Yan, para ma-activate din natin yung deltoid muscle. Kasi sa chest day, ang deltoid muscle and tricep, supporting muscle siya sa chest. So, kailangan din activated din siya para hindi siya mabigla na biglang, oh, may weight pala na bubuhatin. So, deactivated pa yung shoulders. So, para at least lahat ng muscle group natin hanggang lats to lower back, stable siya during our pressing movement. Okay? Okay. Hands at your side, raise. Then ikot. 1. Full swing. Slowly. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tapos na tayo sa stretching phase natin. So, yun yung pinaka-stretching phase natin sa workout na to. And then, next naman sa activation phase tayo. So, nakalusen na lahat ng tendons natin, joints natin, and everything. Medyo warmed up na yung katawan. So, may technique ako by starting our my chest day program. So, bago ako mag-proceed sa main first workout ko, nagpro-proceed muna ako sa activation ng muscle, which is the flying movement. Like, pino-focus ko muna yung blood flow. Kagaya na last week na sinabi ko sa inyo, di ba? The more na mas focus yung blood flow sa muscle, the more na mas makocontract mo siya, the more na mas mafe-feel mo siya. And with that, comes with muscle-mind connection. With muscle-mind connection, mas maganda yung workout mo, mas mai-hit mo yung muscle, and mas ma-isolate mo siya. Okay? So next, punta muna tayo sa pec deck fly, which is my favorite activation movement. Although meron iba, saan ba kayo pinakahirap na na i-activate? Upper major pectoralis minor o pectoralis major? Major is lower. Major. So, most likely start tayo sa activation ng major, okay? So, ako kasi minor ako eh. Sa upper ako nahihirapan mag-activate. So, sa major, so ang gagawin natin is major. Okay? So, proceed tayo sa cable fly pala, cable fly. So, yung pag-activate ng muscle is hindi natin kailangan i-exhaust More on activation lang talaga siya. So, ranging up to... warm up. Parang warm up lang siya. So, ranging into 8 to 10 reps lang talaga siya. And more on, isipin mo lang, gusto mo dun ma-focus talaga yung contraction, yung blood flow. So, dun iisipin nyo. So, like, most like, so ganito, lightweight lang, tapos more on low reps. Mga 10 to 8 reps. Yan. Since sabi nyo, di ba, lower chest kayo nahihirapan sa major. So, gusto ko pababa, pa-swing. Yan. 1. Wala masyadong stretch movement siya kasi gusto mo lang i-hit yung muscle. So, more on contraction lang talaga siya. Yan. 1, 2, 3, 4. Parang ang nag-ice cream scoop pa ganyan. With 1 foot forward, kung ano yung saan kayo mas comfortable, para stable lang. Ice cream scoop. Hindi siya press. Para siyang ini-scoop niya siya. Yan, 1, 2, 3. Okay.
Gusto ko si Sir naman. Si Sir, ano, pangalan mo, Sir? Sir Luis. Kakalimutan ko eh. Yan, si Sir Luis. I just been keeping my poise, made by the million but still unemployed. They text me about green but not on Android. She not my shawty, she filling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man but he chilling with boys. Put down the liquor. So lahat ng workout, idadaan ko sila mga 2 sets para ramdamin nila. Kasi nung back day, nung walang vlog nung back day, sabi niya, akala ko mag-workout kami ni Stan. Ayan. Oo, hinanap nila. So, bigyan natin ng matinding workout sila ngayon. Let's start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was... Sir Charles, bata pa lang yan. Ano ilang taon na si Sir Charles? 16 years old. Pero with parent consent naman. Ayan, mag-ama sila. Pansin nyo guys, para siyang dips. Parang pa ganun yung gusto kong gawin nyo. Parang decline press. Pero nakaganito yung grip. Parang pa ganyan, no? Hindi siya more on like flies talaga. More on pressing siya. Pero yung press niya is pa-scoop. Pa ganun. Okay? Ganun yung lagi nyo i-keep in mind, ah. Para pag nag-workout kayo ng sarili nyo, pwede nyo i-compare kung paano kayo mag-cable fly dati sa kung paano ko tinuro yung cable fly ngayon. Tapos check nyo kung saan mas masakit yung feeling, saan mas masarap. Tapos doon nyo palitan or doon nyo ayusin pa yung execution and form. Okay? So since lower chest guys, mga kasayan, so since lower chest yung request nila, most likely kami mga ako, nagsa-start ako lagi ng upper chest, pero ngayon mag-start ako ng lower chest. So guys, flat bench press. Smith machine lang. So since first workout namin to ng 4 na contestants, gusto ko mag-start tayo guys sa compound movement and free weights. So, inangat ko onte yung bench press, mga siguro, hindi siya 45 degrees eh. Yung mga lang. Isang butas lang na angat. So, para at least, mahihit pa rin natin onte yung upper chest. So, hindi siya fully inclined. Pero, parang medyo flat bench press siya, pero may onting support ng upper chest. So, gusto ko like, ma-activate yung buong chest dito with this kind of workout. So mag-start ako with lower weight, siguro mga 2 sets ng warm-up set. Yan, mga low reps lang. So with proper take-off, so dito medyo madaming nagkakamali dito sa mga take-off. Minsan, ganito ginagawa nila. Tapos ganyan. Tapos minsan, yung iba naman pinapaabot, di mo ganyan. Ganyan. Kasi risky guys yung yung ganun na take off talaga, promise. Kasi unang-una ma-compensate yung joint nyo sa elbow. Pangalawa, yung mga supporting muscle may exhaust bago kayo mag-start ng workout. Like front deltoids, tsaka tricep. So hindi nyo masasagad yung reps ng workout. So with the proper take off, ma-maximize nyo yung first set. At tsaka even a warm-up set, ma-maximize nyo. So, ganito ko gusto ituro yung style ng take-off ko. Pero hindi ko naman sinasabing tama to. Pero with all the years, ganito ginamit ko, never naman ako na-injured sa elbow. Pati kay Kuya Mado, kaya kay Master, kay Kuya Ming, pare-pareho kami ng take-off. So, in-adapt ko na lang din siya. So, ganito yung take-off namin. Ganyan. Start ako dito. Medyo buwelo, onte, tapos isa, bagsak. Bagsak, sabay. So, yeah. 1 and 2. Para pagkahiga ko agad, naka-ayos na siya. Ayan o. I-adjust ko na lang yung angling ng elbow ko. Wala na akong iisipin na any na manggagaling dito, tapos gaganon pa ako. Nang possible, na gumanyan ako. So, kailangan sabay. Yan, sabay, sabay. With the momentum na pagkahiga, naka-leg drive na ako, naka-position na, chest out, then push. 1, 2, 3. Mukhang competitive to mga to. 15 yung binuhat, 17. Competitive. Yan. Okay. 1. Medyo wide mo, Sir Eric. Yan.
Kasi the more na mas magano ng ang press, para siyang lang, tricep pressing lang. So kailangan medyo wide pa rin siya, naka-angle pa rin na onte na may degree angle pa rin siya, pero hindi kailangan na fully naka 90. Was the one I played the shit smart, now my bragging and dumb. Lil' shorty had hit me, said she wanna come. Her dresses is black, but she not a nun. I'm so Pasadena, cause that's where I'm from. Some bangers, some hoes, some niggas with guns. They scheming for riches, they playing it numb. I'm second, I wins, cause I'm second to none. Nigga, look. Okay. Tsaka isang ko din na concern ko sa mga new lifters or sa mga sa mga beginners. Sinasagad nyo during chesting movement. Like for example, ganito. Sagad yung press. Pag sinagad nyo kasi yan, nang hindi kayo naka-chest out, ganyan kayo. Tapos sinasagad nyo. Tricep na yung gumagana dyan eh. Ayan. So mas maganda, ganito yung movement. Ayan. Hindi naglalak yung elbow. Para lahat ng tension, continuous tension lang sa upper chest. Tsaka sa chest. Huwag nyo na ilak ng ganyan. Pwede siya magiging rest period siya sa taas eh. So ganyan lang siya para continuous lang. Yan. Okay? What the fuck you think I do it for? Do it for? Hey, looking in the mirror. Ayun, umayos na yung mga take-off nyo. Nakikita ko kasi sila sa gym, guys. Nakasabay ko din sila magbuhat. So talaga inobserbahan ko talaga kung ano yung mga weaknesses nila para at least maturo ko ngayon. So guys, dito naman, itong decline press dito sa KSYN, hammer press siya. So ako, parang iniisip ko siya parang dips movement. Kasi tingnan, pansin nyo, yung grip niya is parang diagonal. So parang ang nagdi-dips, ganun iisipin mo, pababa yung push lagi. Ganyan. Pero ito, seated siya. Pero ang i-keep in mind nyo while doing this workout is parang naka-dips kayo. So yan, sundan nyo. Ganyan yung grip, di ba? So iisipin nyo nakaganyan kayo. Para lahat, pa-push down sa chest, sa pectoralis major. Okay, so aangat natin. Para yung pag-push is maganda yung pag-push down. So aanggelan mo. No need to angle this chest machine kasi naka-angle na siya ng maayos. Unlike sa incline chest press na kailangan nyo i-adjust yung elbow nyo, dito kung paano nyo hinawakan yung grip, ganoon na siya. Ayan. So kung titignan nyo yung gilid, guys, tingnan nyo yung gilid ko. Dito kayo, para makita nyo yung Ayan. Nakaangat yung elbow ko kasi ganoon ko siya nahawakan eh. So parang ipo-push down ko siya pag ganyan. Yan. 2, 3. Ganun pa rin. Yan. 1, 2. Ganun pa rin, sir. Hindi natin ilalak. Dire-diretso pa rin yung tension. Yan. 1, 2, 3. At saka para mas makapag-push din kayo na much heavier weight, kailangan naka-contract din yung abdominals natin para stable din yung scapula. Yun yung sabi ko sa inyo last week, di ba? So, ganyan. Contract ko yung abdominals ko. Hanap yung alignment. Tamang alignment. Contract. Push. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ganun lang, sirs. Simple lang. Simple lang naman to kasi machine to eh. Okay? You the go, you the go. Hey, I've been out here grinding 24. So nigga in the mirror, you the go. Sobrang importante nung stretch sa lahat ng chest movement kaya wag nyo bibitinin yung chest na muscle na sa press na iiksian nyo yung range of motion niya. Oo. At saka sayang din yung calories and energy nyo kung dadayain nyo yung 1 rep. Kasi at the end of the day, kuyari, for example, sa isang set, nakadalawang daya kayo, tapos 4 na set yun, edi 6 reps yung sinayang nyo na kalahati ng set agad yung sayang na workout. Mga kasayan, talagang, pansin nyo, pinapa-execute ko sa kanila talaga yung workout. It's like, unusual siya para sa class, di ba? Pero kasi onti lang kami. So, since onti kami, minamaximize ko yung time na binigay sa akin para maturo ko talaga sa kanila kung ano yung kailangan i-improve. So, pansin nyo guys, from first set kami, 10 kilos lang.
and then nag-add kami. So, best time for assessment kasi as a coach na ma-check from lighter weight to heavier weight yung tamang form and execution ng isang athlete. So, pwede na tama yung form niya dito sa lighter weight and then sa heavier weight, bigla mag-iiba. So, dun ko matuturo sa kanila while them executing the heavier weight, dun ko mako-correct yung mga kailangan nilang i-improve or kailangan nilang itama na angle, na positioning para maging maayos yung reps nila. So, kanina din, sinasabi ko din sa inyo, sir, na make every rep count. So, kasi, kapag binigyan nyo ng reason yung muscle nyo na ma-restrict siya sa range of motion or sa full stretch niya, parang nagsasayang lang kayo ng reps. Ayun yung sabi ko sa kanila. Parang nagsasayang sila ng reps. Like for example, isa sa isang set, 2 reps yung hindi nila inayos, pero 4 sets kami. So 6 reps agad yung nasayang sa kanila. So kalahati ka agad na isang set, nawalan agad kayo. 'Di ba? So most likely, nagsayang lang kayo ng calories kasi naka-diet sila dahil competing sila. Tapos, nagsayang din kayo ng energy and time. So, kaya lagi ko sa kanila nire-remind, last week pa, make every rep count. Kailangan ramdam lahat from 10 to 12, from 0 to 12, kailangan ramdam lahat yun. Okay? So, ayun. Nice work, guys. So, tayo? Third workout. Third workout, upper chest naman. So, mga kasayan, ito yung third workout na ibibigay ko sa kanila, which is the chest press movement. Chest press machine dito sa KSY and Fairview. So, alam ko lahat naman ng branch meron nito. Incline chest press pala, sorry. So, ayan. So, ako, mahilig ako ibaba yung kami dalawa ni Kuya Mado. Sabay kami magbuhat kasi lagi. So, kami, mahilig ako sobrang ibaba yung sitting para makuha ko yung full stretch ng muscle. Yan. Kasi, yung alignment ayan kung saan naka-align. Tapos i-angle ko yung chest ko na pa ganyan, yung elbow ko pababa. Ayan, tingnan niyo, pag kukunin ko siya, i-angle ko siya. Yan. Tapos kukunin ko. Bago ako mag-start ng rep, hindi ko dediretso yun ng ganun. Kukunin ko muna siya. Like for example, ganyan. Yan, angle, proper angling. Yan, straight. Tapos raramdamin ko kung saan siya nagsistretch. Kasi, mga kasayan, kapag niramdam nyo kung saan masistretch yung muscle, yung point A niya, ayan, kung dito ramdam niyo yung full punit ng muscle ba, ibig sabihin tama yung angle nyo. Or pag in-adjust nyo yan, mararamdaman nyo yun, parang mawawala, madadagdagan, ayan, tingnan nyo. Mamaya, check nyo. So, ito na yung tamang angle ko. So, ramdam ko na yung mga punit dito, mga kasayan. So, yan, magsa-start na ako mag-press. Again, hindi ko full press, hindi ko ilalak. Yan, ganyan lang. Same lang kanina. Yan, chest out, press. Chest out, press. Continuous tension pa rin siya. Chest out, press. Chest out, press. Okay? Okay. Okay, next. Sir Luis. Binigatan ko na. Yan. Check nyo yung tinuro ko sa inyo kanina, yung angling. Yan. Bago nyo buhatin. Yan. Sige, go. Hindi, wag mo diretsuhin bubuhat. Yan. Sige, angat mo muna. Like half lang. Ganyan. Ganyan lang. Medyo baba mo to, sir. Yan. Ramdam mo dito? Hindi masyado. Baba mo to. Yan. Okay, go. Press mo dyan. Wag muna. Yan, ganyan lang. Okay. Ramdam mo na? Hindi, I mean, ganito, sir. Pag ginanyan nyo, yan. Dito lang, ganyan. Kailangan may nararamdaman kang punit dito. Yan. Ganyan lang. Hindi mo siya muna ipipress. Para lalagyan mo lang tension yung chest muna. Tapos pag tama siya, like nararamdaman niyo yung full stretch ng chest, doon na kayo mag-start mag-press. Okay? Separation. Oo. Yes. Okay? Ramdam, full stretch. Okay, go. 1, 2, nice. 3, 4, 5,
Next. Pwede sa ganun sa ano yung ate. Pwede. Gitna. Na. Oo. Kasi, ayun guys, yun nga mga kasayan. Wala naman like perfect na, wait lang, Sir Erica. Wala naman perfect na ano eh, wala naman perfect na grip. Kasi iba-iba ang anatomical build ng isang tao. Like for example ako, wide clavicle, yung iba narrow clavicle, yung iba long bone, yung iba thick bone. So hindi ko pwede sabihin na meron standard na form. So kung ano yung nag-work sa anatomical structure nyo, yun yung the best. Pero yung mga tinuturo ko sa inyo is just for enhancement, for experimental. Ayun, ganun lang siya. Okay, so walang perfect grip, walang perfect form. Kailangan enhancement and experimental lang and advice lang. Okay? Okay, game. You the GOAT, ayy, what the fuck you think I do it for? Do it for, ayy, looking in the mirror. You the GOAT, ayy, I've been out here. Kaya ako kayo ginaganon kasi sobrang importante ng muscle-mind connection. So para mapunta lang yung like yung habang nagbubuhat kayo yung mindset nyo mapunta dun sa mismong muscle group na tinitrain. At saka niraramdaman ko din. Pero yun yung maganda kapag may coach kayo or kaya may training partner, try nyo din gawin yun. Malaking tulong nun, promise. Lalo na sa sa intense workout. Okay? Grinding 24, 24. So nigga in the mirror, you the GOAT. I ain't had to get snooze in a minute. Got the bag, then I took it independent. Model 3, you know it's not rented. Authentic, every vibe is a minute. Fresh. Done with third workout. Proceed tayo sa flies. Okay, yung chest workout, maganda yung mga tips ni Coach Stan. Excited to learn more. And hopefully, mataas natin yung pangalan ng Fairview sa 12 weeks challenge. Team Fairview, let's go! Chest workout naman yung Coach Stan. Okay naman, mahirap siya, pero at least like ramdam ko yung magiging benefit na yung stretch and yung naiintay ko yung lessons niya na yung preparation, yung mula sa handling hanggang sa tamang form, no? So, yeah, worth it naman. So, bro? Yan po, for me po, yung napakalaking tulong ng binigay na mga tips ni Coach Stan kasi for me kasi grabe yung mas nag-hit siya sa chest kasi binigyan kami ng proper execution, proper form, and mas ramdam ko talaga sa chest ko kaya I'm very glad to really malaman yung mga binigay sa amin ni Coach Stan na mga tips and okay naman, mas naliwanagan na kami sa mga proper form, yung execution ng tamang pag-stretch sa chest, minor tsaka major. Yun, mas marami kami natutunan ngayon. Hila. So yun mga kasayan, fourth workout ng chest program natin ngayon. So ito yung fourth workout natin which is the cable fly. So dito medyo challenging ang gagawin ko dito kasi gagawin natin is superset with bodyweight push-ups. So ito is kanina ang ginawa natin is lower chest, 'di ba? Lower chest scooping movement. Dito naman ang gagawin natin is mid chest naman siya. Mid chest neutral yung niya, yung fly niya. Yan, pag ganyan. Cable fly. So most likely lahat naman familiar dito. So ang gagawin ko na lang is minor na polishing sa form nyo, minor na polishing sa angles, and minor polishing sa positioning. So ayun. So papa-experience ko din. Kagaya may 2 sets pa rin kayo dito. Pero at least mapupush kayo dito kasi uubusin ko kayo dito sa workout na to dahil superset siya sa push-up. Yan. Okay. Game. Solido Sir Joseph, 12 weeks challenge. Game. Okay. Ayan. So, ganun pa rin. Position, chest out, protract yung shoulder. Yan. Pagkakuha nyo, kailangan protracted yan kasi naka-chest. So, bali nakapasok yung scapula nyo. Parang ganito. So, tanggalin ko muna to. Okay, for example, kunin ko. Yan. Kunin ko. Naka one step forward na ako para stable na ako. Contract yung abdominals. Protract shoulder. Papasok yung scap. Papasok yung scapula nyo. Kasi mostly ang wrong sa mga sa pressing sa fly movement is naka-uba. Naka-retract yung scapula. So, pag naka-retract ang scapula,
ang mag-work is anterior delts. Less tension sa chest. May tension sa chest pero less tension. So para makuha natin yung full tension sa chest, tsaka lesser na muscle accessory, protract, chest out, fly. Naka-relax ang shoulder, hindi siya umaangat. Pag umangat ang shoulder, traps. So bale, relax lang siya dapat. Yan, naka-relax lang yan. Fly. Ganyan. Okay. Demo ko muna. Yan. Kuha. Foot forward. Abdominals. Contract. Retract. Ay, protract. Chest out. Stretch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung range of motion ko, hinahayaan ko kung paano ako kinuha. Like, pinakasagad na stretch. Yung hindi na talaga, yung wala na talaga stretch. Yan. Basta continuous lang na nakaputrak ang chest ko, tsaka naka-chest out ako, hindi yan mag-hit sa accessory muscle. Okay. Dito, angat pa. Yan. Okay. Dapat pag nagpe-press kayo, tingnan nyo dito, sir. Pag nagpe-press kayo dito kayo, sir. Pag nagpa-fly, naka-flat yan. Ayan o. Naka-flat. Walang naka-wing. Ayan, tingnan nyo. Ayan, naka-flat lahat. So, ibig sabihin tama yung protraction ng scapula ni Sir Luis. Ayan. Lesser tension sa traps, lesser tension sa shoulder. Kasi naka-protract siya. J's now we jumping out the ceiling. Tough times made a diamond out of feelings. All facts that can question what I'm dealing. Fuck a house, we my focus on the building. Just some love and now I'm feeling so prolific. Okay. Hustle loud, most you niggas don't get it. Seen the highs and the lows, it's terrific. Yeah. It's a job to hate, that's why I love the critics. Okay. Self-made, I ain't gotta ask permission. No way. Turn my pain into fire, no ignition. Okay. Only when the money talk, when I listen. Okay. I put the city on my back and niggas dissing. Huh? Look. What the fuck you think I do it for? Do it for? Ay, looking in the mirror, you the GOAT, you the GOAT. Ay, I've been out here grinding 24. So nigga in the mirror, you the GOAT, you the GOAT. Ay, what the fuck you think I do it for? Say workout, congrats! Ay, looking in the mirror, you the GOAT. So yun mga kasayan, tapos na yung workout namin ng chest day program sa 12 weeks challenge. So, congrats din sa inyo kasi nalagpasan nyo na yung 9 weeks. 9th week na lang, so 3 weeks na yun down sila. So, hoping for the best sa kanila ulit. Kagaya ng sabi ko last week, hoping for the best sa inyo. Kasi alam ko na hindi madali yung pag-diet and yung pagsunod sa mga program, pag-workout 5 times to 6 times a week. Kasi sabihin man natin sa hindi, may mga trabaho tayo. May estudyante, 2 estudyante, ayan, may working. So, hindi talaga like lifestyle, hindi like talaga like full gym ang buhay. So, most likely meron din iba't ibang schedule tayo. Pero, saludo pa rin ako sa mga contestants, kahit sa mga hindi sumama ngayon, dahil nagkaroon sila ng commitment and grit and courage to like sign up para sa ganitong challenge. Kahit 3 months, 12 weeks challenge lang siya. Malaking change din ang madadating nito sa life nyo. Lalo na kung nag-full commit kayo sa 12 weeks na yon na pinasok nyo. So, ayun guys. So, 9 weeks left. And I'm hoping for the best sa lahat. And sana nag-enjoy kayo sa workout na to dito sa KSYN Fairview. And ayun. And good luck sa inyo guys. So, sana nadala ko kayo and nabigay ko yung request nyo na ma-push ko kayo sa workout. So, yun mga kasayan. Maraming salamat. Till the next vlog, Kasayan out.